naalimpungatan sa lakas ng tunog na paulit-ulit. 2:00 na ng madaling araw noon, pati si Matthew at Bernard nagising. Si Butchokoy sinusumpong pala, kaya paulit-ulit niyang iniuuntog ang ulo sa gilid ng kama. Tinanggal mo yung botones, oh. Isis ka doon. Huwag mo na yung ulo mo. Ako. Tingnan mo yung mukha mo, oh. Ang pula-pula na sa ano. Nakatawa ka pa. Sa konting haplos ni Nanay Edna, nababago ang lahat. Pero hindi pa pala tapos ang problema ni Nanay Edna. Nagsisisir yun ate. Wala na. Ganun na yun. Pag ito kasi matagal nakadapa. Pag matagal kasi nakadapa yan, ano yan? Kapag hindi natutulog ng mga 2 araw, sisisir yun. 2 araw, hindi siya natulog? Sigaw lang ng sigaw yan. Ingay, tawa ng tawa. Ingay. Nang kalmado na ang lahat at nahimbing na uli ang tulog, si Nanay Edna tuloy sa ibang trabaho na parang walang kapaguran. Tinulungan ko siyang gumupit ng mga pantapal sa puwet ni Michael. At ang malambing naming alaga, tila nagmamando ng aming gagawin. Saan pa dinidikit? Ito. Sa dulo? Sino po sa kanilang ang kinakailangan pakainin pag madaling araw? Ikaw rin? Ikaw palang pinakamahirap alagaan. Pagsapit ng 5:00 ng umaga, oras na para isa-isang paliguan ni Nanay Edna ang mga bata. Pasok natin dito, ha? Ginigilaw ka? Gili. 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 Nalakas ng mga muscles sa ano, ano ko na po muna yung mata? Ha? Hindi lang. Hindi lang. Ano? Oh, Gusto ka ha? ay! Bastos. Bastos ka, ha? It's okay. Okay lang yan. Okay lang. Okay lang, ha? Si Michael naman, gustong diretso sa hose ang pagpapaligo. Yung mukha mo lang. Oo. Ano gusto mo? Hindi ma. Init. Ayan na. Nag-iilaw na. Oo. Ayan na. Nag-iilaw. Okay? Okay ba? Okay. Okay? Okay? Okay. Yung mukha mo. Yung mukha mo. Sa sandaling panahon, napamahal na sa akin ang mga bata ng Cotolengo. Lalo na ang bibong si Michael. Masarap ba ang pakiramdam ng bagong ligo? Paano pa kaya sina Nanay Edna? Nanay Helen at Nanay Diding.
na dekada na ang binilang sa pag-aaruga sa kanila. Dahil may sakit ang mga bata, madalas, hindi nila alam kung kailan ang mga ito mawawala. Masakit din po sa parang ano din na anak mo rin na nawala. Minsan nagugulat na lang ako. Tatawagan ako. Patay si ganun. Bakit? Sabi ko, umalis ako. Tino-tino, bakit ganun? Sabi ko, iba pala yung alaga mo matagal tapos mawawala. Hindi ako, kasi hindi ako makatulog. Lalo na pagka yung, kung talagang ikaw ang nag-aaruga sa kanya. Hindi ka makatulog, ganun. Saya ba? Where's Matthew? Matthew, where are you? Laro na tayo! Ipinanganak man silang may kapansanan, wala silang pinagkaiba sa ibang bata. Nakakaramdam, nangangailangan ng kalinga, at marunong magmahal. Ay, ang sakit! Michael! Ang sakit! Yan, ang galing niya, Angela. Ang sakit! Angela, dali yung pit mo. Yung pit mo, ano yung mabawan yan? Sandali lang ako sa Cotolengo pero di ko maiwasang malungkot. Kahit hindi lubos na maihayag ni Michael ang kanyang nararamdaman, batid ko sa mga oras na iyon, sa kaniyang mga halik at higpit ng kaniyang yakap. Pati siya, nahihirapan ring magpaalam. Magbababay na ako. Pero babalik ako. Hindi na umalis. Ganito na lang. Sama ka na lang sa akin. Kasama ka na kay ma'am? Sama ka na lang. Sama ka na lang. Tatay. Bibisita. Sama. Sama ka na lang. Kiss na lang matagal. Kiss matagal. No? Bye-bye. Sama ka din tayo. Bye-bye. Thank you. Sabihin mo. Paano yung papapapigil sa'yo ako mag-thank you? Thank you. Paano ang thank you? Thank you. Thank you. Kaya naman, ang bait naman. Yan. Sige, bis muna tayo. Sa pag-aaruga ng kahit di nila tunay na nanay, sa kanilang mga haplos, halik, yakap, malasakit at pagmamahal. Ang mga batang ito natututo ring magbigay at lumalaking mga tunay na biyaya. Magandang gabi po. Ako po si Mariz Umali at ito ang Eyewitness.